Lynn. The most controversial. Charot! Okay. So, Kai, kasi doing an antagonist role ngayon, kumbaga parang ikaw yung co-pilot, di ba? Opo. Nang nakaalala at makabantay sa, syempre, sa magiging make or break ng isang serye. So, ayan. So, bilang masamang character ka ngayon, ikaw ang taga-bangga sa mababait. Ayan. So, paano mo tinatanggap ang pressure na ito at paano yung dynamics mo, especially kay Kate, kay Miss Connie? Kasi sila talaga yung, babanggain mo ngayon. Ayan po. Thank you po, Yes. Madam. Yes, Kai? Yung first question. Ano po ba yung first question? Ayun na, Haba-haba po hindi kasi ba? yun, Ate Rose. Oo, ako lang naman ako, charot. So, hindi nga yun nga, Kai. Kumbaga, bilang kontrabida ngayon, parang ikaw yung co-pilot talaga. Co-pilot, yes. Ng mga mababait dito. Yan. So, paano yung pressure, kung paano mo babanggain din itong si Kate, yung character ni Kate, at saka ni Miss Connie? Siyempre, sobra-sobra po yung pressure kasi katulad nga po ng sinasabi ko before, dati comfort zone ko po ang pagiging kontrabida. Pero ngayon po, hindi na. So, kinakabahan po kung paano siya i-accept ng ating mga kapuso. And doing the scenes naman po with Kate, like napag-usapan nga po namin kanina, meron pong kaming ginagawa na usapan bago mag-take. At para po pagdating sa take mismo, eklarado na po sa amin yung gagawin namin. With Tita Connie naman po, lagi po akong kinakabahan kapag si Tita Connie. Pero like, si Tita Connie po kasi, pag may, katulad po na nakita nyo kanina, may mga scenes po na sinasampal po ako ni Tita Connie or nananampal po si Tita Connie. Ayaw po ni Tita Connie talaga. Pag si Tita Connie sabi, Tita Connie, please, totohanin niyo na po yung sampal. Para ramdam ko po, ayoko, baka masaktan kita. Okay lang po yun. So, para po sige, sampal siya. So, ayun po, it's easy because we have a relationship, a deep relationship behind cameras. And syempre po, sana na translate din po yan on cam. Sige po. What made you decide na bumalik sa kontrabida role dito sa Shining? I requested po sa aking team na mag-kontrabida po ulit ako because I miss playing a complex role and Joanna is really complicated. Sobra. Mabait naman po si Joanna pero may mga ginagawa lang po talaga siya na hindi maganda. And Joanna's feisty. She's aggressive also. At ang hindi po maganda, isa sa mga hindi maganda na nagagawa ni Joanna naging feisty and aggressive din po siya pagdating sa lola niya. So yun po siguro yung mali. Hindi po pala siguro, mali po talaga. So, Last na, Kailin. May I make singit, Miss Rose? Ang gagaling ng mga kasama kong artista dito. Itong dalawang babaeng ito, magkaiba silang klaseng umarte. Pero parehong ibang klase. So, minsan mahirap kasi pag mga bata ang kasama mo nga, na like what Wendell was saying, minsan hindi seryoso. Ito talaga mga seryoso sila. And they know what they're doing. They're studying. I think you're studying your lines and your role, right? So, I'm happy and proud to be working with this young bunch. thank Yan, you so much. follow up na rin po ako, Miss Connie. Kasi, alam ko po itong role nyo dito, sobrang napaka-inspiring. Kung mapapanood po talaga ng lahat, ang dami nila magiging take-away. Kasi po ako ay personally, siguro 3 beses ko napanood to sa yung K-drama nito. So, pwede pong sabihin na isa yon sa reason kung bakit nyo tinanggap to. Yung mismong karakter or personality ni Grandma. I have no idea, when I was offered this teleserye, I had no idea what Shining Inheritance was all about. I had no clue. I tried to Google it and all, so that's as far as I went because I don't really, I won't say I'm not a fan, but I don't really watch mga K-dramas and stuff. No? Anyway, that's another story. But, was this, but when I learned that
Gloria de la Costa had dementia and eventually na Alzheimer's, specifically Alzheimer's. Yun nga iba eh. Kasi I follow, sometimes when you look at IG, you see some reels about that. And even before I was offered this particular teleserye, meron na akong kinaibigang isang matanda online. Hindi kaibigan, but yung daughters niya, ganun, kasi I was, pinakita ko sa iyo yung direct, di ba, remember? Naaliw ako, actually tagal ko na nga, nakalimutan ko na kung sino siya, kaya pas lumabas na naman siya kahapon yata sa akin sa reels ko. So gusto kong, yung parang, kasi di ba yung mga matatanda, minsan binabaliwala ng mga anak, ng mga tao sa paligid nila. So, para nasa puso ko rin na kailangan makita nila, na kailangan pinapahalagan din itong mga taong ito, inaalagaan, minamahal. At lahat naman tayo tatanda eh, di ba? So, yun yung gusto ko. Tapos yung kung paano alagaan, kung yung in different ways and approach kasi of taking care of somebody with Alzheimer's. So, here we hope to be able to help people understand kung paano ba. Yung kasi sa Shining Inheritance na Korean version, hindi ko talaga masyadong alam kung paano ang extent ng dementia ng Alzheimer's ng matanda. Sandali Kung paano lang. ginawa. Oo. Kasi dito parang halos buong show dun nagsimula at nag-end eh. So I think we are not exactly the same as the K-drama. We are the Filipino adaptation. And the basic parts, I think Direct will explain that later. He's in a better position to explain that, no? Kasi kung hindi maging redundant lang tayo. Pero yun, basta, sabi nga yung writer namin, si Miss Ning, sabi niya, mamahalin daw ng tao si Lola Aurea. Yes, Actually, sobra. Lola Pink, kaya Pink yata yun eh. Si Lola Pink, isang tawag ni Ina sa akin dito, hindi ko pa alam ang name ko, Lola Pink. Actually, totoo po yun. Talagang sobrang mamahalin kayo dito. I hope I will do justice to the character. I tried my best. Sure po yan. Ayan. Thank you po, Miss Thank Connie. you. Last na lang kay Kaylin. Kaylin kasi may pala pa ako dapat kanina. Yung role mo nga dito, di ba, kontrabida, sobrang sama. Although, ang alam ko, yung role mo, original siya, pero parang ito yung talagang totally may twist dito kasi ibang-iba siya dun sa K-drama. Would you say na katulad ng character mo, yung character mo ba dito, pwede mong sabihin na misjudged, misinterpreted, nakaka-relate ka ba dito sa kung ano ka ngayon, kung ano mga nangyayari sa'yo? Ang galing mo talaga magtanong. I love you, Kat. Fabulous. Ibang klase po talaga kayo. Well, si Joanna, hindi niya rin po kasi talaga pinapakita yung weakness niya sa mga tao. Well, in my case, in my case, pinapakita ko rin naman po yung strengths and weaknesses ko because tao lang din naman ho ako. At katulad ni Joanna, tao lang din naman po siya. So, in a way, nakaka-relate po ako sa kanya. Pero hindi po sa mga parte na nananakit siya. At syempre doon lang po sa misjudge, ganyan. At syempre bilang artista, hindi naman po maiiwasan yun, hindi po pa. At ayun po. So what you see is what you get talaga. Sa totoong Kaylin, tama? Opo. Thank you. Talaga namang updated sa online si Madam Rose. Next po ay si Mr. Richard Paglikawan of Lionheart.